Clara in Taiwan, factory worker dito sa Taiwan. Day off ko nga pala at maaga akong nagising dahil ako iinom ng gamot. Kahit day off ko nga pala ay nag-a-alarm ako dahil nga may schedule tayo tuwing umaga ng gamot. Kahit na gusto mo pang matulog, wala kang choice. Bababa at bababa nga pala ako talaga dito. Dahil one time nakalimutan ko, hindi naman sa nakalimutan ko mag-alarm. 7:20 natulog pa ako. Nagulat na lang ako na nakatok na yung staff ng dorm. Dahil daw yung nurse ko kanina pa nag-aantay sa akin. Naka-silent pa naman yung cellphone ko kaya ang dami niyang missed call pala. Kaya naman, hindi ko na talaga kinakalimutan or pinapatay yung alarm ko kahit na day off ko pa. Nakain na nga pala muna ako bago ko uminom ng gamot. Para naman pag inom ko ay hindi na nagsasakitan ng aking tiyan dahil sobrang inisikmura ako kapag umiinom ako ng gamot. Ito nga yung nurse ko, ako daw ba ay kakatulog, kakagising lang. Buti na lang daw siguro at hindi pa ulit ako tulog at hindi na ako ginising ng staff. Kailan pa kaya ako matatapos sa pagpapainom ng gamot ko? Sobrang na-appreciate ko din yung nagbibigay sa akin ng gamot dahil sobrang alaga niya talaga at kahit na ako nasan man ako, pinupuntahan pa ako para bigyan ako ng gamot. 9 months pa kami magsasama ng nurse na yan. Sobrang bait at napakapasensyoso sa akin. Ako palagi yung late pag nainom ako ng gamot, lagi ko pa siyang napag-aantay. Pero minsan naman ako yung nag-aantay sa kanya. Konting taste na lang next year tapos ko na. Uy. Pagbalik ko nga pala dito sa aking dorm, syempre, hindi na naman ako mapakalay kung ano ang gagawin ko. Yung nilabhan ko kagabi ay sinilo ko na dahil tuyo na naman siya. Wala naman ako laging ginagawa dito sa dorm pag day off, lagi ko nililinis yung higaan ko. Dahil maliit na nga lang, panatilihin na nating malinis palagi. Ang dami ko na namang nagawa ngayong day off ko. Sa gabi ko na kasi nilalabhan yung damit ko para sa umaga ay wala na akong gaanong gagawin. At tumawag na si mama habang kausap ko ay eto, naglilinis ako dito sa aking room. Pinaluwag ko na nga pala yung room ko at yung mga bag ko ay tinabi ko na ulit. Dahil pag uwi ko pa after 3 years, ko ulit magagamit tong mga bag na to. Tapos bumili ulit ako ng bagong bag. At kabidyo call ko nga si mama ay gusto niya daw ng bag kong bagong bili na yan. Ay sabi ko pag uwi ko na lang or pag ako nagpabagahe. Uy, kailan pa yan? Range ko na naman nga pala ang aking mga makeup at kung ano-ano dyan. Nagpunas-punas nga pala ako dyan para naman kahit papano hindi tayo agiwin. Nakahiligan ko na nga palang maglinis kapag ako'y day off. Lalo na yung room ko. Gusto ko pang pagandahin. At dahil nga walang space na sa aking kwarto, uy, room lang. Ay, ganun din yan. Ilalagay ko na nga pala sa maleta yung aking mga bags at mga requirements na hindi ginagamit. Para naman kahit papano yung higaan ko ay wala na masyadong kalat. Baka pagbahayan pa ng lamok, charis. Nagpa-practice pa nga ako dyan ng aking pag-uwi at kunyari ay uuwi na ako ng Pinas. Dahil isang beses ko palang nagagamit yung aking maleta. Gusto nang umuwi yan. Oy, 33 months pa, girl. Nakakabaliw talaga kapag mag-isa ka. Buwan-buwan ko na ata lilinisin ang aking maleta. At eto, si mama sabi ko mag-hi sa vlog ko. O, diba? Minamarites pa ako niyan. Nagmamaritesan pala kami. Dumi, kaya pinasan ko din siya. Kaya every 1 month lilinisin ko yung maleta ko at hindi ako nakabili ng cover. Dahil wala kaming gala, kaya ayan, ang inaasikaso ko ay ang maglinis ng aking kwarto. Gusto ko pa sanang pagandahin yung room ko, kaya lang iniisip ko, 3 years lang naman ako mag-i-stay dito at uuwi na rin ako. Kaya naman dahil ginagamit ko naman ang aking room, pinapanitili ko lang na malinis. Hindi naman gaano kaganda pero malinis ang aking room. Uy, busy-busyhan ka na naman, girl. Hindi na ako masyadong nalulungkot dahil ginagawa ko na lang libangin yung sarili ko sa mga ibang bagay. Yung hindi ako maiinip, yung hindi ka lang magmumukmuk sa isang tabi. Kaya ang ginagawa kong busy ang aking araw. Ang dami kong nagawa ngayon at nalinis. Nung unang mga buwan na hindi ako naglalabas ng aking room, mukmok na mukmok ako palagi at lungkot na lungkot.
Dahil wala namang ibang tutulong sa sarili ko kundi ako lang, kaya naman ginagawa ko na lang libangin yung sarili ko. Puro ako kaya naman, ako na lang dapat si kaya naman girl. Pipa, silip ko nga pala sa inyo ang aking munting room. O, diba may pailaw yarn? Palitan ko ng wallpaper yan kapag kasahod ko. Para naman maganda-ganda ang aking pahingahan. Ganto lang ang bed sa Taiwan. Dahil uuwi ka lang naman dito para matulog lang talaga. At pagkatapos kong mapagod ay nag-order nga ako sa Uber Eats ng KFC. Thank you love sa libre. 15.90 nga lang pala ang bayad ko sa delivery fee. Thank you talaga dahil ang tagal ko ng cravings ulit ang KFC. Dito nga pala sa Taiwan, kapag nagpa-deliver ka, hindi tumatanggap ng tip ang mga driver. Ewan ko, hindi ko alam. Kung sa Pinas yan, ay grab na lang ng grab. O diba, may food panda din dito sa Taiwan. Busog na naman ang tummy ko. Eto lang ang aking ganap sa aking day off ngayong araw. Deserve ko din naman kumain ngayon ng masarap. Kaya salamat sa treat mo. Tuwang-tuwa na naman ang bata. Ang dami kong foods. Salamat na naman sa panonood. Kain na tayo. Bye-bye.